Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about to sa nabasa ko. Dalawang araw ko lang to nabasa eh. Actually, hindi naman talaga ako nagbabasa ng mga dating, seduction, or ano na book. Pero itong nabasa ko is Mode 1. Mode 1 approach ng communication. Merong Mode 2, Mode 3, Mode 4. Pero ang pinaka talagang effective daw is Mode 1. Pero, yun nga, um, kay Alan Roger Curry. Siya yung author noon. So, nakaka-relate ako dito kasi pinanood ko muna yung mga YouTube videos niya bago ko binasa to. So, 2 days ko lang siya binasa. Natapos ko siya. Para mga 160 pages lang siya. So, yun nga, sa Mode 1 approach is parang basic lang talaga siya. Kung mag-approach ka ng tao, sasabihin mo lang talaga yung pakay mo, yung truth yung totoo. Na kasi nga, 'di ba, lalaki at babae ay naturally promiscuous, pero naglalagay lang tayo ng mask. Ibig sabihin nagpapanggap lang tayo. Hindi tayo nagpapakatotoo, ibig sabihin nun. Kagaya ng mga babae, 'di ba? Merong good girl, bad girl na image. Pero sa totoo naman is, babae lang talaga din sila na meron silang sexual nature din. Kagaya rin ng lalaki. Sa lalaki naman, ganun din. May bad boy, good boy. Yung good boy is, yun nga. Usually yung good side is social construct siya. Tapos yung bad side is judgment tsaka criticism ng ibang tao. Dahil hindi lang sang-ayon dun sa social construct. Pero in reality talaga is both gender talaga ay promiscuous. So kung alam nyo to na may dualistic talaga yung tao, particular na sa babae, is talagang hindi ka na magpapanggap or magbabalat kayo. So yung direct approach, yan kasi yung mode 1 eh. Yung direct approach sa babae. Kuwari may target ka na gustuhan kang babae, sasabihin mo talaga yung pakay mo. Alam mo, gusto kita eh. Tapos, gusto ko sana makipag-on sa'yo. Depende yun sa talagang word na pipiliin mo. Kung gusto mo maging blunt, pero truth, walang judgment, is talaga sabihin mo lang talaga yung pakay mo. Kaya ako nakaka-relate dito kasi ginagawa ko na to since 21 pa lang ako eh. Or 19 pa lang, ganun. Pero, yun nga, di ba sa babae is good girl. Parang yun sa society na dapat virgin sila, ganyan. Tapos, stick to one lang sila monogamous. Which is yung monogamous is social construct lang din. Sa lalaki naman, may mga babaero. Tapos, meron naman nice guy. Mga nice guy na sinasabi nila is, yan, yung mga nag-achieve ng mga artificial value na para makaakit ng babae. Kagaya ng status, wealth, tag maxing, kung ano-anong maxing ba yan. Para makapang-trick, ibig sabihin manipulation. So, yan, direct approach na yan is talagang effective yan, pero hindi guarantee na totally talaga lahat. Kasi nga, iba-iba naman tayo ng iba naman tayo ng looks preference. So, looks pa rin talaga yung pinaka-basic niya na dapat na mapasa mo. Tsaka napapasok yung confidence mo, charisma mo. Ang maganda sa direct approach is sasabihin mo yung pakay mo talaga na makikipag-ons ka, long-term relationship, or one-night stand, or FWB. Bali yung talagang main focus mo pag nag-approach ka sa babae, sasabihin mo na agad. Kagaya ng sinasabi ko, pag unang meet mo pa lang, sasabihin mo na agad, tara check-in na tayo. Or tapos pakay mo, gusto ko makipag one night stand lang ng ganito specific na beses. Or kung pwedeng months, ganun. Hindi ko sinasabi sa akin yun na, yun dun sa mode 1 na sample ni Alan Roger Curry. Which is, it makes sense kasi direkta ka na tapos totoo ka. So, yung babae is, nasa sa kanya na yun kung i-reject ka niya or gusto niya. Which is, depende sa kanya kung ayaw ka niya or gusto ka niya. Which is based on looks pa rin talaga. Kasi unang kita pa nga lang, ba? Tapos yung confidence mo. So,
Ganun siya. Ngayon kasi online na, no? So, medyo mahirap na rin mag-approach. Siguro kung average looking ka, tsaka meron kang fuckable na katawan, is pwede mong gawin yan sa trabaho. Or sa mga lugar na pwede mong pag-approachan. Pero usually kasi sa trabaho, may tip din siya para hindi kayo makasuhan. Kailangan magagawin yung approach is outside sa premise ng work. Na-track ko yun sa dati kong experiences, ganun nga. Yung ka-LTR ko dati na matagal, 6 years, is kinuha ko yung number, tas konting chat, tapos outside sa premise, dun kami nagkita. Bali, hindi duty, ganyan, tas nag-meet lang. Tapos tsaka ako naniyaya. Actually, ganun talaga yung pinaka-effective na ano. Ganun talaga yung effective na ano, na parang didirektahin mo na yung tao talaga. Kung ano talaga yung pakay mo. Kasi nagiging honest ka tapos hindi ka na naglalaro. Tsaka ayaw mo rin magsayang ng oras. Tsaka may iwasan mo rin yung mga manipulative na tao. Kasi 'di ba, kunwari, mga babae, meron mga babae na habol lang sa is yung status mo pangpayabang, tsaka yung wealth mo or resources. So pagka dinirekta mo na yung babae sa pakay mo is yun nga, meron siyang tawag doon na wholesome pretender, tsaka basta basahin niyo yung libro na yun, na ganun, na yung mode 1 na book niya. Basta ano siya, parang yun nga, direkta lang talaga, tsaka honest kung ano talaga pakay mo. Which is, malaki chance niya pagka average looking ka. Kaya yan din yung mga nakikita mo, may mga nakikita kong player na average looking, na may fuckable na katawan, na player talaga, kasi nga dinidirect approach na nila. Tapos syempre pagka yung ibang mga lalaki, sa bagay average looking, tapos looks pa rin talaga kasi may mugging na tinatawag Wala naman ako nakitang player talaga na talagang pangit talaga na ano. Meaning ng player yung parang 3 pataas yung mga ni-spin na plates niya or dalawa. Meron mga pangit pre-selection pero tinatago nila yun, nagsisinungaling sila. Tapos mahuhuli na lang sila ng ano. Mahuhuli na lang sila nung babae na nag-cheat sila. Tapos hihiwalayan sila. Kasi pagka ganun, manipulation yung ginagawa mo Parang hindi ka nagpapakatotoo. Isipin mo na lang, yung babae is kagaya rin na lalaki na promiscuous din talaga. Kung gusto ka niya na talaga na makipag-on sa'yo, tsaka makapag one night stand, tapos sinabi mong mayroon kang girlfriend, papayag naman din talaga siya kasi ang habol niya rin. Ibig sabihin, nagkatugma kayo ng pakay. Parang yung page nyo is talagang iisa. So meron ganun Kaya nga nauso yung marami na si single ngayon, 'di ba? Kasi mostly ng babae nakikipag FWB na tsaka ons na. Kasi open-minded na nga sila, 'di ba? Tapos yung mga lalaki na ganun din na promiscuous. So nagja-jive sila, 'di ba? Yung mga player na lalaki, nagja-jive sila kasi pareho sila ng page Hindi mo kailangan na ilabas yung babae or pakainin or gastusan kasi nga ang pakay nyo lang talaga is mag-exchange lang talaga ng orgasm. Ibig sabihin, i-enjoy nyo lang yung sexual pleasure or lust na tinatawag natin. Kaya may makikita ka ng mga pogi or average looking na may fuckable na katawan is marami rin talaga silang nakaka-ons or nakaka-FWB kasi nga nagiging direkta sila yung approach tapos tumutugma dun sa pakay nung babae or gusto ng babae yung mismo lalaki dahil sa physical appearance. So, baliwala yung status, yung mga artificial construct. Di ba sa last video ko sinabi ko na yan na hindi mahalaga yan. Kaya nga meron mga construction worker, tapos meron mga minimum wage earner na nakapasa dun sa looks threshold na willing talaga yung babae makipag-ons. Meron pa nga ibang babae na hikipag-ons dun sa mga pangit basta maganda katawan na kaya sinasabi nila player pero yung lalaki na yun baka nagsinungaling kasi meron mga reklamo babae yung ibang babaero daw pangit
Pero sa totoo, ons lang naman talaga yun eh, FWB. Ang mode 2 naman is yung parang hindi ka direct to the point, parang nag-aantay ka muna ng paligoy-ligoy, tsaka mo na sasabihin. Tsaka mo na sasabihin yung ano, yung pakay mo talaga. Which is parang too late na, 'di ba? Na ano mamaya. Mamaya parang naka-move on na yung babae, 'di ba? So parang hindi ka na niya trip. Hindi ka na niya trip talaga. So parang nag-playing safe ka, parang pinoprotektahan mo yung image mo, tsaka ayaw mong ma-reject, tsaka ayaw mong matarnish yung reputasyon mo. Kasi kung alam mo naman sa sarili mo na yung intention mo is totoo naman talaga, baliwala sa'yo yung mga judgment sa'yo ng tao. Subjective kasi yung judgment nila, base yun sa social construct nila or tinatawag nilang mga ayan nga, social construct. Judgment nila. Kuwari, di ba, player ka, tapos i-judge ka ng mga ibang lalaki dahil nga babaero ka. Kasalanan na yun nung nagja-judge. Kuwari yung babae, promiscuous yung babae. Tapos ginajudge siya nung ano, yung promiscuous na babae, di ba, in-enjoy lang naman niya yung company nung lalaki, tsaka sex. Which is yun talaga yung purpose niya. So, kaya, kaya yung mga karamihang babae na promiscuous din talaga is, um, pinipili na lang nila talaga yung mga physically attracted na lalaki. Kasi nga, ang habol din naman ng lalaki, hindi naman talaga long-term relasyon eh. Hindi, or mainly lang talaga is for sex lang talaga, tsaka sexual pleasure or companionship. Depende yan sa napag-usapan nyo. Kuwari, wala tayong palitan, hindi kita i-date, hindi kita ilalabas, walang romantic or emotion, ganyan, walang romantic na mangyayari. Walang wine and dine, basta mga ganyan. Pag-usapan nyo yun kapartner mo. Kahit nasabi mo shortner yan, kapartner mo pa rin yan. So, yun yung bali pupunta ka lang. Sa bagay, tipid din yun. Kasi pupunta na lang yung babae dun sa lugar mo, sa lalaki, or yung lalaki pupunta dun sa lugar ng babae. So, yung mode 3 naman is, yan yung mass man na tinatawag natin. Nagiging confident lang sila dahil sa achievements nila. Yan yung mga lalaki na confident lang sila dahil sa achievements nila, pinag-aralan nila, pera nila, tas mga na-achieve sa buhay, which is artificial lang. So, yan yung mga target na mga manipulative na babae, which is yung may habol, yung mga gold digger, tapos yung mga nagpe-pretend na good girl, na kuno, na ganun. Pero, hindi naman talaga siya sexually attracted dun sa lalaki na yun. So, itong mga lalaki na to sa mode 3 hindi sila nag-a-approach. Tapos, ginagamit nila yung, kuwari may nakuha sila number. Ang gagawin nila is, ifa-fine dine nila, tapos, papasakayin sa mga kotse, dadaanin sa swag, yung mga ganyan. Yung mode 3 naman, mode 4 naman is yung parang, kabaliktaran siya ng mode 1. Direct yung, yung approach, pero dahil nga may past na siya na trauma, yung lalaki na yun is gagawin niya. Sasabihin niya nga yung totoong pakay niya, pero may mga resentment or harsh feelings yung lalaki. Emotional pa rin siya. Sabihin niya, tara, check-in na tayo, bitch. Basta yung parang mga harsh word. Tapos parang paghihigante. Hindi genuine yung purpose niya. Paghihigante yung purpose niya, kaya siya ayun ganun. Maraming naka-mode 4 ako na sa Red Pillar. Parang yung mga members doon, napansin ko parang hateful, ganyan, naiinis sa mga babae, ganyan. Which is, nature lang naman talaga yung nila, na promiscuous din naman yung babae, kagaya ng lalaki.
Yun nga lang, meron lang talagang social construct kagaya ng religion, culture, kung ano na pang social construct na yan, shaming tactics, ganyan. Ganun din naman sa lalaki, shame din naman yung lalaki, di ba? Na na player, babaero, tapos manggagamit, pero naka-attach lang din yun sa may itsura. So, basta basahin niyo yung book na yun, maganda yun. Hindi talaga ako nagbabasa ng mga ganyan eh, kasi ano na yan eh, looks din talagang basihan eh sa attraction. Attraction kasi mainly is looks lang yan talaga. Pero yung communication na yan is malaking factor din yan na mode of communication yan. Mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Kasi parang basic yan eh, para makikipagtalastasan. Dahil nga sa lipunan tayo, medyo mahirap gawin yan. Kahit nga sa katrabaho, di ba, nagpa-plastikan kayo. Hindi nyo sinasabi talaga yung totoong pakay nyo, tsaka bakit kayo nag-uusap. Malamang pagka yung lalaki at babae, pag nag-usap yan, or kahit lalaki sa lalaki, basta may dalawang tao nag-usap is, kung sino yung nag-approach, siya yung may kailangan. Yun lang naman talaga yun eh. Kung sino yung nag-approach, siya yung may kailangan. Kaya huwag ka nang paligoy-ligoy kung bakit mo in-approach yung Kasi, syempre mapapaisip din naman yung babae. Or kahit yung lalaki na in-approach ng babae, di ba? Mapapaisip din bakit ganun. Mostly kasi pag babae nag-approach is, may pakay din naman talaga yan. Dahil attracted siya sa'yo, ayaw niyang palagpasin yung pagkakataon na maka-SCX yung lalaki, or habol niya yung status mo dahil sa age factor na rin. So, bawat tao, lalaki man or babae, may pakay talaga. Mas maganda straightforward ka na lang talaga. Pero wag yung masasakit na ang maganda niyan is yung, may kasabihan is, yung reaction mo na lang. Hindi mo babaguhin yung tao, which is ibabalance mo yung yung kaya mong i-tolerate. Yun yung sabi ni Alan Roger Curry. Hindi siya nagre-restrict sa mga sa mga babae na nakarelasyon niya. Pero kuwari may hindi siya nagustuhan na ginawa yung babae, tatahimik na lang siya. Pag hindi nag-apologize yung babae, aalis na siya kasi nga yung hindi niya kaya i-tolerate. Yun yung sinasabi. Si Baron Geisler din, narinig ko yun eh. Yung sa asawa niya. Basta pagka may ginawa daw na kaya mabait yung asawa niya kasi ganun nga. Walk away lang talaga yung solusyon. Dapat magkaroon ka ng balls para mag-walk away. Para hindi ka i-disrespect. Tsaka pag nagsasabi ka ng totoo, two-way factor din naman yan eh. Yung kabilang side is ganun din. Ma-adapt niya rin yun. Kasi nga, pareho kayo ng pakay. Ibig sabihin, ayos tong lalaki na to straightforward attractive naman siya. Parang wet naman yung kipay ko. Di talaga makikipag-ons na ako dito. So, dagdag lang yan sa kaalaman na hindi mo rin kailangan. Napansin ko rin yan mas effective yung ganun. Kasi, meron na akong mga nakamit na ganun. Unang meet up pa lang sa online. Niyaya ko na agad na mag-check-in. So, pagka pumayag, syempre, kaya ako naman sila pinapakain dati kasi wala naman silang trabaho eh. Tsaka ayoko mabaho yung hininga nila. Di ba nasabi ko na yan sa inyo dati? Na ganun na Pero hindi mo kailangan gawin yun, yung i-wine and dine. Pero kasi dahil nga sinabi ko sa inyo, yung mga naging exes ko dati is mga bata pa sa akin. At walang trabaho, nag-aaral pa. So wala rin talagang panggastos. Ganon din naman yung katayuan ko nung mas bata ako sa kanila. Sila naman din yung nag-accommodate sa akin kasi mas matanda sila. 'Di ba naka-experience ako noon nung 19 ako. Pinapakain ako sa bahay nila tapos sabay ine-entertain. Kasi nga, wala akong trabaho noon. 19 ako noon. Yun yung nakikipag-date ako noon. Hanggang 21, wala akong trabaho. Sila yung ganun lang naman talaga yun. Pero hindi mo kailangan yan kung on si FWB. Hindi mo kailangan talaga na gumastos talaga na Pero kung long term yung relasyon talaga is parang equal exchange na lang or value yung gagawin nyo. Mapapag-usapan nyo naman yan. Basta sincere kayo sa sa mga pakay nyo. So, mas maganda straightforward talaga, effective yan.
Pero hindi guarantee yan na 100% nagagana kasi nga an attraction is based on physical yan. Tsaka na lang magmamatter yung confidence kung ano-ano pa. Tsaka yung pakikipag-usap, yung sinasabi nilang chemistry, di ba? Pero minsan nga yung chemistry, ina-attach na yan sa imagination ng babae or lalaki. Minsan sinisiksik talaga nila yan kahit hindi naman talaga sila compatible dahil nga sa physical appearance. Yan yung mga yung mga simp, 'di ba? Tinotolerate nila yung disrespectful na babae kasi nga attracted sila. Pero kung alam nyo yan na ganyan na yung black pill tsaka yung ganyan na straightforward is pag straightforward ka right in the first place kung ano talaga pakay mo, maiiwasan mo yung manipulation talaga kasi nga sinabi mo na talaga yung pakay mo. Kuwari pakay mo long term. Oh, kasi attracted talaga ako sa iyo. Gusto kong long term o kaya FWB or ONS. Alam mo, sexually attracted talaga ako sa iyo. Gusto kitang gusto kong gawin sa iyo makipag-ONS or makipag-FWB. Ganun nga. Kung ano talaga yung pakay mo sabihin mo, kung ano yung nasa isip mo. Yun yung nasa libro na nabasa ko na sa mode 1. So, basahin nyo yun. Meron nga rin siyang isa pang book. Beta Male Revolution. So, da-download ko yun, babasahin ko rin yun. Mabilis lang siya na mabasa. Actually, mas una ko pa siya natapos kaysa 48 Laws of Power. Nakakahinis kasi dun sa 48 Laws of Power, meron mga side notes eh. So, binabasa ko yun. So, by the time na mabasa ko yun, antokin na ako, hindi ko matatapos yung Although, maganda yung 48 Laws of Power. Pero kahit panoorin nyo yung shortcut dun sa YouTube is okay na rin yun. Kahit di mo nabasahin. Parang mga example lang yun dun sa sa books eh. Sa book. Pero yung seduction scripture nga, hindi ko binasa kasi nga, parang wala namang sense eh. Kasi hindi talaga ako naniniwala sa seduction eh. Physical appearance talaga yan. Paano mo maseseduce yung babae kung pangit ka, di ba? Kahit anong seduce mo dyan na siguro kung kupas na siya. Dami ko na nga factor na sinabi sa inyo, di ba? Kupas na siya, ipipa-ni-face. Malamang papatol na ng pangit yan na may pakinabang. Tapos sincere na rin siya. Sinabi naman ni Rolo Tomasi yan. Kahit paaminin mo pa yan eh. Basta kupas na yung babae, talaga magiging sincere na yan. Kasi iba na yung priority niya eh. Parang yung katrabaho ko kahapon, tinanong ko yung edad niya. Sabi ko, mas matanda pa ako sa'yo, huwag ka mahiya. Ganon. Don't be ashamed, sabi yung ganon. Sabi niya 30. Tapos, sabi, parang matches na meet niya yung yung asawa niya. Matches sa India yun eh. Meron mga application doon tapos magpapalitan kayo ng picture tsaka messages. Tapos pag nagustuhan ka ng babae, so yun, magkikita na kayo. Tapos nakita ko yung asawa niya. So parang tama nga yung sinasabi, sinishare ko sa inyo sa Blackpill na kahawig niya rin yung yung asawa niya eh. Tapos kasing height niya lang daw. So mga parang 5'5". Kasi 5'5 yung height niya eh. Ako 5'7 eh. So, nakita ko, kahawig niya rin. Tapos full naman din yung hair nung lalaki. Tapos sabi niya, chubby. Tapos sabi niya pa nga, puro mga negative yung sinasabi niya sa asawa niya. Sa isip-isip ko, okay naman yung itsura. Average looking, wala namang masama nun. Yun din pala, pagka huwag kayong harsh sa ibang lalaki. Kunwari, nasa harap kayo ng babae, huwag kayong maging insecure. Kasi, yung parang, kuwari, may upper hand sa look sa inyo, na or kaya nakita niyo yung asawa ng babae, huwag niyo lalaitin. Kasi, ang lalabas nun, imbis magustuhan ko ng babae, mangyayari nun is talagang, mawawalan siya ng gana sa'yo kasi isipin niya insecure ka. So, tama pala tong pinili ko. Imbis na yung pakay mo na ons or matira yung may asawa or may kung yun lang yung pakay mo, hindi ko na sinasabi na kasi hindi ko sinasabi na gawin mo yun. Kung yun yung pakay mo na makipag-on sa may mga syota or may asawa. Imbis magustuhan ka, mawawala ng gana kasi nilait mo yung partner niya which is yung choices niya. So, ganun din.
Actually, magpakatotoo lang talaga tapos wag mo na isipin talaga yung judgment ng ibang tao. Although nakaka-shape pa rin talaga ng confidence yun. Kasi nga, judgment is based on looks, di ba? So, nakaka-shape din talaga ng confidence yun kasi nga may judgment. Pero yun nga, kung alam mo naman talaga na may chance ka, is wag mo na isipin yung iniisip ng ibang tao, which is mahirap gawin, di ba? So, may factor lang din yan, yung mode 1 na yan, communication kung average looking ka. Tapos, mag-gym ka na lang din. Gawin mo yung pinaka-best mo para maging physically attractive ka or tinatawag nilang charisma, which is looks pa rin naman talaga. Ano ba yung charisma na yan? Minsan i-search ko nga yung word na yung charismatic. Paano ba nasasabi na tao na charismatic yung tao? Malamang hindi siya yung pinaka-pogi. Hindi rin siya yung pinaka-pangit. Nasa in-between siya. Parang mix siya ng parang may ugly feature sa mukha, tas meron ding positive. So parang mix siya na ganun. Yun yata yung charismatic eh. Hindi siya yung super pogi, pero yun naman din siya yung ano. Kasi pag super pogi, hindi palagay yung loob ng tao. Kasi nga, ah, masyadong nasa extreme side. So parang hindi palagay yung tao. Kung kung super ano naman talaga, negative, super pangit naman talaga is parang repulsive naman yun. Parang hindi na ganong kakausapin. Ibig sabihin yung opposite gender, hindi magre-reach out dun sa lalaki na yun. Kasi, kasi sa trabaho ko na experience ko yun, dalawa kong katrabaho na lalaki is matangkad sila sa akin ng onte, mga 1 inches. 1 inch, pero yun nga, bald na silang dalawa. So, napapansin ko, hindi sila ina-approach talaga ng babae para kausapin. Yung ibang babae. Although, extreme side yung sa akin kasi nga ako lang yung lalaki na ano. Kinakausap nila ako, pero ganun nga. Parang may halong, ewan ko, parang may halong sexual something. Kasi nagtatakip sila ng dibdib, ganyan. So, parang iniisip nila, i-hit sila, parang ganun. Or something na sexual agad yung nasa isip nila na ano. Kaya mahirap talaga pag extreme side eh. Kaya mas maganda pa talaga yung average looking na ano eh. Kasi nga gusto ng babae yung mga average looking lang talaga eh. Tapos may fuckable na katawan. Kasi hindi siya mahirap i-approach na tsaka palagay yung loob kasi nga average looking lang. Hindi kagaya pag super pangit mo tapos nandun kami sa trabaho, di ba? Masasabi ko naman na above average naman yung itsura ko kahit papaano, di ba? So pareho kami extreme. Yun lang yung experience ko na ano. Pero yun nga, yung sa mode 1 talaga, effective yan, promise. Hindi lang sa babae, pati sa lalaki. Yung pakay mo talaga. Sasabihin mo ng direkta para kung nag-jive kayo is ganun. Kung hindi, di move on. Tsaka hindi mo naman din kahit gaano ka pa kapogi or kapangit, may mga tao talaga na gusto ka or ayaw ka. Ganun lang naman talaga yun eh. Tapos, ang gagawin mo na lang is yung kaya mo na ma-adjust. Kaya mo, depende na lang yan sa response mo, di ba? Kung kaya mo makaano ng rejection kung ma-reject ka man. Which is based lang naman sa judgment ng ibang tao. Kung ayaw ka, di ayaw. Ganun lang naman talaga eh. Kung gusto ka, di plus points. So paano? Yun lang. Peace.